Nakakamiss, no? Pasensya na po kayo ha, at ako po minsan ay pasulpot-sulpot lang kasi may gawain po kasi kami, 21 days prayer and fasting. Minsan po umaabot siya ng 9 p.m. So, kaya po, pero na-miss ko po ang bawat isa. Last Monday po ay hindi ako naka-attend. Ayan, sorry naman po dito sa Woman of God. Alam niyo, pag pala hindi naka-attend ng isang beses, parang taon, parang taon yung parang nagkulang sa'yo. Yung bang parang, iba kasi yung Woman of God kaysa doon sa mga regular Bible study natin. Kasi dito, nagkakaisa ang ating spirit. Kasi tayo po lahat ay kababaihan, lahat tayo ay mga nanay, di ba? Ayan, na-miss ko po kayo. Ayan. So, muli, shalom po sa bawat isa sa mga woman of God. Pagpalain po ang buhay ng lahat po ng naririto. Mapagpalang gabi, Sis Annalisa, ayan, Sis Billie Jean, ayan, glory to God, and Sis Bebs. Kay Sis Vina, hello, hello po Sis Vina, lagi po kitang naririnig. Pati ang iyong mga pag-awit, kasama ang buong mong pamilya. Purihin ang Panginoon sa buhay niyo. And Sis Robilyn, ayan si Nanay Selina. I miss you, Nanay Selina. Ayan, si Sis Ann, Sis Nanay Andrea, ayan, of course. Sis Kelly Ann, I miss you, Sis Kelly Ann. At si Sis Jane po ba ito? Fernandez po. And of course, Sis Fab. Ayan, kumusta po? Ayan, purihin po ang bawat isa. Meron pa po ba akong hindi nabanggit? Ayan, glory to God. Napakagandang pribilehyo po na muli po tayong makapagtipon bilang mga anak ng Diyos. Ano po? At bilang mga kababaihan. Marami tayong mga ginagampan ng responsibilidad. Ayan. Maari sa oras na ito ay ngayon pa lang kahit tayo nakaupo, tayo nakikinig may mga paglipad ng ating isipan. Na may mga iniisip tayo Tayo po ay naghahanda, 'di ba, ng pagkain para sa ating pamilya. Sa mga oras na ito, naghahanda, 'di ba, sa marami pang mga gawain sa loob ng bahay. Ayan, of course, si Nanay Andrea, alam ko, marami pa yan, baka 2:00 pa yan matutulog or 12:00 sa dami ng gagawin pa niyan, 'di ba? So, ang dami mga paghahanda natin sa trabaho natin, sa araw ng bukas, at yung mga nagtatrabaho naman ngayon, 'di ba? Naghahanda para sa ministry, yung mga leader, yung mga worshiper, ayan, Sis Bebs, glory to God, ang ganda-ganda mong umaawit doon. Alam mo, nung nakita kita, Sis Bebs, sabi ko sana yung lahat ng woman of God, pagdating ni Sis Bebs, meron tayong isang bahay templo ba, na lahat tayo naka-costume din na gano'n, di ba? Tapos ay Yes. umaawit. Di ba? Ang saya. Ang saya. Ayan. At syempre, may mga paghahanda tayo para sa kinabukasan po ng ating pong mga anak. Hindi yan mawawala. Kasi hindi kompleto ang isang ina, ang isang babae, kung wala yung paghahanda sa kinabukasan ng kanyang mga anak. Kahit nga ang mga anak may asawa na, ang pinaghahandaan naman ngayon kinabukasan ng apo, hindi natatapos, di po ba? At mga naghahanda rin po tayo para sa marami pang pang-araw-araw na gawain. Pero hayaan po natin ngayong gabing ito na itanong po ang isang tanong na hindi natin madalas talaga pag-isipan. Habang tayo po ay abala, ihanda po ang lahat ng bagay sa buhay, habang abala po tayo sa lahat ng bagay na yon. Inihanda rin ba natin ang ating sarili para sa pagbabalik ni Kristo? Kasi po yan po ang atin pong topic ngayong gabing ito. Napakadaling maging busy sa mga bagay na mahalaga sa mundong ito. Di po ba? Ang pagiging busy, yung lahat ng gagawin, hindi mo na kailangan pag-isipan yan Kasi kahit saan ka tumingin, may gagawin ka. May gawain ka. Kaya napakadaling maging busy. Ngunit, nakakalimutan natin ang pinakamahalagang paghahanda sa lahat. Ito po ay ang paghahanda ng ating puso para sa atin pong Panginoon. Amen. Kahit na anong grabing handa mo sa paglilingkod, kung hindi nakahanda ang puso mo para sa Panginoon, para sa pagbabalik ng Panginoon, parang sobrang nasayang lamang po. Ang sabi po ni Jesus sa Mateo 24, walang nakaaalam ng araw o oras ng kanyang pagbabalik. Hindi niya sinabi ito upang tayo po ay matakot, kundi upang tayo po ay mamuhay ng handa
sa bawat araw. Kung paano, sabi ko nga, kung paano ko pinaghahandaan, madaling araw pa lang ang aalmusalin ng aking mga estudyante. Paano ko pinaghahandaan ang mga uniform nila, sa gabi pa lang pinaplansya ko na lahat ng bagay, ano po. Kung paano ko pinaghahandaan. Ano po, dapat mas lalo po tayong maghanda na mamuhay ng may kahandaan sa bawat araw. So mga kababaihan kong maganda dito, ano po, na mas higit pa kay Gabriela Silang, kasi iba po ang atin pong iba po ang ating hukbong lakas, kasi ang lakas natin nanggagaling sa presensya ng banal na espiritu, di po ba? So mga kababaihan po na naririto, ang tunay na kahandaan ay hindi po makikita yan sa atin pong calendar. Kasi usually ang nanay, lagi nakatingin yan sa petsa ay teka, bayaran na sa susunod na buwan. Ay teka, sa ang sahod ko ganito, laging sa sa calendar, totoo naman, di ba? Anong petsa na ba ngayon, di ba? Kanina pa nga lang sinabi ko, anong petsa ngayon? Woman of God, ano bang date? Di ba? So, ang tunay na kahandaan, hindi po yan makikita sa atin pong mga kalendaryo. Pero same din po kung sa Tagalog ay K ang kalendaryo, same din naman sa atin pong Tagalog kung saan yun makikita. Kung sa Tagalog ay calendar kung sa English ang calendar ay C, sa Tagalog naman ay same din naman na makikita po. Saan po yung nakikita? Sa atin pong character. Sa character po natin makikita, ano po. Hindi ito nasusukat sa tagal nating nagdadasal, nagsisimba, kundi saan? Sa lalim po ng ating relasyon kay Jesus. Ang tanong ay hindi kailan siya babalik. Ang mas mahalagang tanong ay kung bumalik ba siya ngayon, handa ba ang puso ko? Amen. Kung paano ka naging handa nang ikay mag-asawa, sinagot mo yung asawa mo, kahit pa nga hindi pa handa ang inyong kakainin ng inyong bahay, ang titirhan nyo. Di ba? Pero sobrang yung puso mo handang-handa. Ay di dapat lalo na ngayon. Diba? Kung bumalik siya ngayon, handa ba ang puso natin sa atin pong Panginoon? Nung ito kanina inaaral ko, sabi ko, Lord, ang bigat, ang bigat. Alam mo, pero masaya, magalak tayong lahat na maririnig po natin ito. Alam niyo po mga kapatid, ang buhay po ng isang pagpapahayag ng salita ng Diyos ay wala po sa naghahayag, wala po sa preacher. Yung sasabihin na dapat ay dapat ay ma-entertain ko ang mga makikinig. Dapat hindi sila antukin. Wala po yun doon sa naghahayag. At wala rin po yun sa akin pong sasabihin. Kundi po yun ay nasa pagsama po ng banal na espiritu na nasa kalagitnaan po natin ngayong oras na ito. Kaya nga sabi ko nga, it's a great privilege. Ilan tayong mga kababaihan ngayon na pinagpala po ng Panginoon. At sa atin pong Woman of God, Bible study po ngayong araw na to, hayaan po nating siya sa atin po ng Word of God, ng salita ng Diyos po ang atin pong mga puso. Ano po? Naway ipakita ng Panginoon sa oras na ito, sa lahat ng may mga paghahanda at binuksan ng kanilang mga spiritual ear, spiritual heart, ano po, naway ipakita ng Panginoon. Nawa lahat tayo dito, maranasan natin, masiyasat natin, at makita natin ang nais ng Panginoon. Na kung may bahagi ba ng ating buhay na kailangan pang isuko, may bahagi ba ng ating buhay na kailangan pang baguhin, at ihanda para sa kanyang pagbabalik. I would like to encourage everyone, lahat ng kababaihan dito, na maging excited sa lahat po ng gagawin ng Panginoon sa oras na ito. Una sa lahat, baka meron pa tayong mga kailangan pang isuko. May mga kailangan pa tayong baguhin. Ano po? So mga woman of God, ano po, ang isang babaeng tunay na handa ay hindi po lamang yan magaling magplano para sa bukas. Di ba? Totoo naman tayo pong mga babae, alam nyo. Kung walang babae na matyaga, kung walang babae na magaling magplano ng bukas, baka lahat ng family ay wasak. Nagkakaroon lang ng buong pamilya dahil may isang babae, just like us, mga woman of God, na totoong tumatayo para panindigan ang pamilya na ipinagkatiwala po sa atin ng atin pong Panginoon. At ang babae po, na tunay na handa ay hindi lamang siya magaling magplano sa pag mag-budget, di ba? Siya po ay namumuhay din ng tapat kay Kristo ngayon. Amen.
Lagyan natin ng date. Ngayon. Amen? So, buksan po natin ang ating mga Biblia sa Matthew chapter 24, verse 36 to 44. Sino po ang nakaalam na ngayon po ay woman of God? At sino po ang naghanda? Ang lahat ng mga nasa bahay. Anong preparation ang ginawa nyo? May Bible ba kayong tiningnan? Nang nakita nyo ba, meron bang hawak-hawak kayong Bible ngayon? Di ba? Mga simpleng paghahanda, amen ay. Mga simpleng paghahanda, pero may impact siya. Amen. So, I entitled my message and the message of our God for today, A Prepared Life. Ayan, kung mababasa niyo po sa GC natin. At sa Tagalog po ay isang buhay na handa. Amen. Ayan. A Prepared Life. Bakit ba sinabing prepared life? Ayan. Ano ba ang ibig sabihin ng prepared life? So, ang ginawa ko doon is past tense yung prepared life. A life prepared ay gumagamit po ng past participle. Hindi po kasi siya simpleng past tense lang. Dito po, ang sinabing prepared ay nagsisilbing adjective. Ibig sabihin po ay inilalarawan nito ang uri po ng ating buhay. When we say adjective, may paglalarawan. Amen. So makikita natin yan sa atin pong araw-araw na ginagalawan. Paano mo ilalarawan yung sarili mong paghahanda sa araw-araw. Kaya ang ibig sabihin po ng a life prepared ay isang buhay na handa. A life prepared, a life that is prepared, and a life made ready. Ano po, hindi ibig sabihin na tayo ay handa noon, ay wala na tayong ginagawa ngayon. Prepared, ibig sabihin araw-araw handa ka dapat. Amen. Kaya hindi ko siya nilagyan ng kaya nilagyan ko siya ng D at hindi ko inalis yung D kasi kapag prepare lang, parang maghahanda ka pa lang. Pero tayo, maunawaan natin na dapat lagi tayong ready. A life made ready. Dapat lagi. Ano po? So, ang topic po natin ngayon is yung Mateo 24 verse 36 to 44. Basahin ko po. Walang nakaalam ng araw o oras. Ngunit tungkol sa araw at verse 36. Ngunit tungkol sa araw at oras na iyon ay walang nakakaalam. Kahit ang mga anghel sa langit o maging anak man, ang Ama lamang ang nakakaalam nito. Ang pagdating ng anak ng tao ay tulad noong panahon ni Noe. Nang mga araw na iyon, bago bumaha, ang mga tao ay nagsisikain, nag-iinuman at nagsisipag-asawa hanggang sa araw na pumasok si Noe sa barko. Hindi nila namamalayan ang nangyayari hanggang sa dumating ang baha at tinangay silang lahat. Gayun din ang mangyayari sa pagdating ng anak ng tao. Sa panahong iyon, may dalawang lalaking nagtatrabaho sa bukid. Kukunin ang isa at iiwan ang ikalawa. May dalawang babaeng nagtatrabaho sa gilingan. Kukunin ang isa at iiwan ang ikalawa. Kaya't maging handa kayo dahil hindi ninyo alam kung kailan darating ang inyong Panginoon. Unawain ninyo ito. Kung alam ng may-ari ng bahay, kung anong oras sa gabi darating ang magnanakaw, siya'y maghahanda at hindi niya pababayaang pasukin ang kanyang bahay. Kaya't lagi kayong maging handa, sapagkat darating ang anak ng tao sa oras na hindi ninyo inaasahan. Glory to God. Sige po, tayo po'y manalangin. Hallelujah, Lord. Salamat po, Panginoon, Lord God. You are worthy, Panginoon. Salamat po, Ama, sa mabiyayang araw, Lord God, na patuloy kaming makakaranas, Panginoon, Lord God, na ng kalakasan, ng revival, ng healing, Panginoon, Lord God, ng deliverance, Panginoon, Lord God, ng blessing, ng breakthrough, Panginoon, Lord God. Maraming salamat po sa araw na ito. Pinagtipon-tipon mo po, Panginoon, Lord God, ang lahat ng kababaihan, Lord God, na patuloy na nag-aasam na masumpungan ka, Panginoon, sa oras na ito. All glory belongs to you alone, Banal na Espiritu. Ikaw ang patuloy na magturo at magpaunawa po sa bawat isa sa amin. Higit, Panginoon, Lord God, ang iyong mga salita, ang siyang magiging pundasyon po, Panginoon, kung paano po kami maging isang ina, maging asawa, na sa lahat ng bagay nagpe-prepare kami. Pero sa araw na ito, Panginoon, hayaan mo ang iyong mga salita ang patuloy na gumampan sa lahat po ng amin pong mga ginagawa. Salamat po, Ama, sa iyo lahat ang papuri, pagluwalhati, pagdakila. In Jesus' name,
Amen and amen. Ayan po. Sige po, tayo po ay mag-umpisa na. Ang sabi po dito sa akin pong title ay A Life Prepared or Isang Buhay na Handa. Amen. At ang pinakang theme po nito, kinuha ko po doon sa dahil walang nakakaalam ng araw at oras ng pagbabalik ni Kristo, ang bawat mananampalataya ay tinatawag na mamuhay ng laging handa sa pamamagitan ng pananampalataya, kabanalan at katapatan. So hindi tayo tinawag ni Jesus para hulaan ang petsa ng kanyang pagbabalik, kundi ihanda po ang ating buhay araw-araw. Lahat po ng mahalagang bagay sa buhay natin nangangailangan niya ng paghahanda. Even pa nga lang pagmulat mo pa lang di ba? Pagtatrabaho mo pa lang, bago ka pa lang kumilos, kailangan ng paghahanda. Magtututbrush ka. Alangan naman si Nanay Selena, di ba? Harap sa amo niya na puro muta pa, di ba yung mga ganon? Lahat may paghahanda. Ano yun? Kahit saan ka pupunta, lahat may paghahanda. Ihahanda mo ang wallet mo kasi alang umalis kang wala kang pera. Ihahanda mo ang damit mo. Lahat. At minsan, alam mo yung paghahanda natin, depende pa sa okasyon yun eh. Diba? Kapag alam mo na parang maganda, kakaiba yung event na pupuntahan mo, grabe, parang 1 week pa lang hindi ka na makatulog kasi pine-prepare mo na ang lahat. Diba? Totoo po yan. Kahit nga sa atin pong pananambahan, sa gabi pa lang, pine-prepare mo na susuotin ng pamilya nyo. Diba? Inihahanda mo na. Diba? Lahat ng mahalagang bagay sa buhay natin, mga kapatid, tandaan natin, nangangailangan po ng paghahanda. But, totoo ba na our preparation is not enough kung hindi natin alam kung ano ang tunay nating pinaghahandaan? Our preparation is not enough. Kahit pa magtambling-tambling ka ng pagpe-prepare mo sa buong buhay mo, kung hindi mo alam ang totoong dapat na pinaghahandaan mo, wala pong mangyayari. Diba? Sabi ni Solomon, vanity, vanity. Diba? Doon lang. Amen. Hallelujah. Ano sabi ni Sis Bebs? Meron ba akong mali? Wala ba yung aking ano? Palihis. Ano yun? Ang lalim naman nun, Sis Bebs. Malakas electric fan. Anak, ang lakas pala ng electric fan ko. Wait, ano nyo nga dyan sa inyo. Wait lang po. Sabi ka, anong palihis? Wait lang. Anak, itapat nyo sa inyo kasi na ano ako. Ayan. Okay na po ba? Ayan. So dito po, 'di ba? Kahit mga bago pa tayo, 'di ba? Bago ka mag-kinder, sus katakot-takot na pitpitan ang mangyayari lalo na kapag ang nanay ay grabing ihahanda ka, pagsusulatin ka kaagad ng mga linya-linya. Na ganyan ba kayo sa inyong mga anak? Ano, straight line, yung mga vertical line, 'di ba? Ang dami mga paghahanda bago ka maging grade 2. Lahat nga, sabi ko, lahat ng mahalagang bagay sa buhay natin laging kailangan, may mga preparation, walang hindi. Ngayon matutulog ka, syempre ihahanda mo yung higaan mo, lahat. Amen, lahat talaga. Napakalaki ng sakop nitong topic na ito. Amen, lahat ko na talaga. Amen. So, even kapag may interview ka, di ba talagang sasaba ka na may mga preparation kang ginagawa. Kapag may bagyo, lalo na, di ba? Merong ilang bagyo sa isang taon. Sabi nga niyan, 'di ba, dito sa Pilipinas nagsisimula sa A to Z na letter, 'di ba? Kapag nasa letter C pa lang, halimbawa ay karding ang bagyo, sabi mo, nako, meron pang ilang letter pa bago pa matapos ang taon na ito, ang daming bagyo. Kaya grabe rin ang atin pong paghahanda. So kapag may, ayan, kapag may kasal or kinakasal tayo, sino dito ang kinasal talaga na talagang maghanda? Ayan si Sister Billie Jean, di ba? Grabe yan si Sister Billie Jean. Alam ko, ang preparation ng puso niya. Di ba talaga, Lord, akin na ito yung araw na ito. Ang tagal ko itong pinanalangin sa online. Ilang taong ka ba, Sis Billie Jean, sa lugar ng ibang bansa? 6 years? Ano? Tapos pag uwi mo, di ba? Ganon. Pero, hindi naman yung iyong handa o yung venue ang inihanda ni Sister Billie Jean. Yung puso niya, kasi namulat siya sa katotohanan, sa kautusan ng Panginoon. Amen? Na kailangan nila ng kasal sa kanilang pagsasama.
Yun ang pinakamagandang paghahanda. Yung meron kang kamulatan sa katotohanan ng sinasabi ng Panginoon. Amen? So, ang paghahanda po ay tanda na mahalaga sa atin ang isang pangyayari. Totoo yan. Hindi ka maghahanda kung hindi yan mahalaga sa iyo. Amen? Kaya nga, makikita ang isang karakter ng isang tao, pag yan tumayo o kaya meron niyang gagawin, kung paano niya pinaghandaan, ibig sabihin, mahalaga sa kanya. Yung araw na yun. Pinaghandaan niya eh. Amen? So, ngunit may isang pangyayaring higit na mahalaga kaysa po sa lahat ng atin pong mga paghahanda. Ito nga po yung ang muling pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo. Sa loob po mga kapatid ng maraming taon, maraming tao ang nagtangkang alamin kung kailan siya babalik. Alam niyo po, elementary pa lang ako, naririnig ko na yan. Malapit na ang pagbabalik ng ating Panginoong Jesus. Salamat sa Panginoon, inabot ko yung ganitong edad ko na kung saan nakakalakad tayo pare-pareho, nakakapaglingkod tayo pare-pareho, nararanasan natin ang pagmamahal, ang grasya, ang biyaya ng ating Panginoon. Pero naniniwala ba kayo? Kayo ba ay, kumbaga parang, alam nyo, narinig nyo rin ba yun na bata pa lang kayo? Darating na ang Panginoon, di ba? May mga ganyan po tayong naririnig. May mga nag-aral na sa theology na talagang tiningnan nila ang Bible, yung mga Pasko-Paska na mga date, di ba? May nagtakda ng petsa, di ba? Yung mga humuhula. May gumagawa pa nga ng calculation gamit ang Biblia. Ngunit anong nangyari? Lahat sila ay nabigo. Bakit? Dahil malinaw ang sinabi ni Jesus. Sabi niya, ngunit tungkol sa araw at oras na iyon, ay walang nakaalam. Amen. Maging challenge po sa atin itong sinabi ng ating Panginoong Jesus. Ngunit tungkol sa araw at oras na iyon, ay walang nakaalam. Dito pa lang kailangan mo nang i-prepare sarili mo eh. Diba? So ang layunin ni Jesus ay hindi para malaman natin kung ano ang calendar ng langit. Amen. Ang gusto niya pong malaman natin ay kung paano mamuhay habang naghihintay. Hindi yung tanong na kailan siya babalik, Sis Bebs? Kailan siya babalik, Pastora Ami? Kailan siya babalik, Sis Meds? Hindi eh. Kundi, ang dapat nating itanong, handa ba ang buhay ko kapag siya ay bumalik? Amen. So, ang background po ng Mateo 24, palagi ko nga sinasabi nung last na aking ito po ay isang bahagi po ng Olivet Discourse. Ito po ay isang pinakamahalagang pagtuturo ni Jesus tungkol po sa kanyang pagbabalik at sa katapusan ng panahon. Ito po ay nagsimula, di ba, ng mga napag-aralan natin ng mga nakaraan, na tinanong siya ng mga alagad, ano ang magiging tanda ng iyong pagdating at katapusan ng panahon? Nagbigay si Jesus, sa pag-aralan po natin yan, nagbigay si Jesus ng maraming palatandaan. Mga digmaan, lindol, taggutom, even yung pag-uusig at paglaganap ng kasamaan. Ngunit, eto po, makita natin, bakit sa verse 36 po, Mateo 24 verse 36, bakit nagbago ang focus? Di ba nagbago ang focus bigla eh? Hindi na niya pinag-uusapan dito, kung atin pong babasahin kanina, binasa ko po, hindi na pinag-uusapan yung regarding sa tanda. Pinag-uusapan na po dito ay ang kahandaan ng kanyang mga tagasunod. Lahat po tayo ay follower ni Christ. Amen? So yun po yung tinatakil dito sa verse na ito. So dito po, ang passage na ito ay hindi ibinigay para gumawa po tayo ng sarili nating prediction. At hindi rin po para mag-prophesy tayo, maggawa tayo ng mga prophecy chart. So hindi ito end time calculator. Ito po ay ethical instruction. Ano ba pag sinabing ethical instruction? Siyempre kasama diyan yung makita sa asal mo araw-araw ang pamumuhay na meron ka. Ang gusto ni Jesus ay hindi lamang maging knowledgeable po ang bawat isa sa atin. Ang gusto po niya ay maging faithful po tayo. Hindi sapat kasi mga kapatid na alam natin ang doctrine ng second coming.
Kung hindi naman handa ang iyong pamumuhay, hindi magiging sapat na alam mo yung doctrine ng second coming. Amen. So, bakit po tayo pinaghahanda dito ng Panginoon? Bakit niya sinabi doon na kaya't lagi kayong maging handa? Sabi niya sa verse 44. So, una, kasi po mga kapatid, ang buhay na handa ay nagtitiwala sa sovereignty ng Diyos. Kung ang isang mananampalataya ay handa, prepared, a life prepared, past tense, ibig kong sabihin ay handa, ano po, dapat talaga ang buhay niya nagtitiwala siya sa sovereignty po ng Panginoong Jesus. Diba sabi sa Mateo 24 verse 36, ngunit tungkol sa araw at oras na iyon ay walang nakaalam. Mapapansin natin na malinaw po ang sinabi dito ni Jesus. No one knows. Hindi alam ng tao, sabi doon, hindi alam ng mga anghel, ang Ama lamang ang nakaalam. Ipinapakita nito na ang buong kasaysayan po ng mundo ay nasa kamay ng Diyos. So ang Diyos ang may control sa simula hanggang sa wakas. Ang Diyos din ang may control ng lahat ng nangyayari sa atin pong hinaharap. Diba? Hindi siya kailanman nahuhuli at hindi po siya nagmamadali. Lahat ay mangyayari ayon po sa kanyang perfect timing. Kaya nga sabi doon, hindi ipinaalam. Amen. Hindi ipinaalam sa tao man, sa lahat ng mga anghel, Ama lamang ang nakaalam. Amen. Gusto natin, di ba, bilang tao kasi, gusto nating malaman ng future eh. Di ba? Gusto nating malaman ng future, kaya nga minsan, ay, ang anak ko magiging future accountant. Di ba? Minsan, ganun talaga tayo. Gusto nating may certainty. Pero minsan, ang hindi pagsasabi ng Diyos ng lahat ng detalye sa buhay mo at sa buhay ko ay paraan niya para maturuan tayong magtiwala sa Kanya. Ang pananampalataya po ay hindi nakabase sa alam natin. May Diyos na nakaalam ng lahat. Nakabase po ito sa Diyos na atin pong kilala. Kaya na napakahalaga po na maging handa tayo, yung prepared life. At once na po tayo ay prepared life, ang buhay po natin lagi may pagtitiwala sa kapangyarihan, sa sovereignty po ng ating pong Panginoon. Amen. Maraming Kristiyano ang mas interesado sa yung conspiracy theories kaysa sa pagbabasa ng Biblia. Mas alam pa nila yung latest na prediction kaysa sa Biblia. Tanungin mo, 10 utos ng Diyos. Diba? Pero, diba, mga pag-i-scroll nila sa mga FB, mga social media, yan, maririnig mo lagi, mga latest prediction. Diba? Ang tunay na kahandaan ay hindi yung inaalam mo, aalamin mo na, teka, ganito ang mangyayari sa ating Senado. Ganito sila ngayon, ganyan. Ay kasi talagang, kagaya ng mga lindol, ayan, talagang ang dali nilang bitawan ang salita na, ay malapit nang bumalik si Jesus. Kaya, mag-YOLO na tayo. Alam niyo yun? Yung, iba yung mentality nila eh. Mas gusto pa nilang maranasan na yung buhay nila, alam mo to, the highest level, ipagamit sa mundo. Kasi, ang isip nila, malapit nang dumating ang Panginoon. Kaya lubos-lubusin na natin ang ating pag-happy-happy. Alam mo yun? Kahit saan ka umano, kailangan kong magpayaman. Kailangan kong maging famous. Alam mo yun? At ang tunay na abala, ang tunay na paghahanda sa ating pong Panginoon. Alam mo kung ano po yun? Hindi abala sa mundo eh, kundi abala sa pagsunod sa kalooban po ng ating Panginoon. Hindi dito sinabi ni Jesus na calculate the date. Tingnan nyo, kalkulahin nyo. Diba? O, instinct mo ba na malapit na, mga ilang buwan na lang, mga ganon. Hindi niya sinabi yon.
Ang sinabi niya, verse 44, kaya't maging handa kayo. Be ready. Amen. Pangalawa, bakit dito a prepared life? Isang buhay na handa. Ang ninanais ng ating Panginoon na tayo po ay kausapin sa salita niya ngayong gabing ito. Kasi po ang buhay na handa ay hindi nagiging kampante. 'Di ba? Pag handa ka, hindi ka kampante na lagi mo lang sasabihin, ligtas na ako. Ay, naglingkod na ako. Ilang taon na akong Kristiyano. Kaya parang naging kampante ka na lang. No, kaya nga past tense, a prepared life. Ibig sabihin, lagi ka dapat handa. Amen. Sabi sa 24, Mateo 24 verse 37 to 39, inihalin tulad ni Jesus ang kanyang pagbabalik sa panahon ni Noah. At nung panahon ni Noah na yun, mababasa naman natin yun, di ba? Ano ang ginagawa ng mga tao noon? Kumakain, umiinom, sabi dito sa atin pong binasa, nag-aasawa. Normal ang lahat para sa kanila. Normal lang yun sa kanila. Which is nangyayari ngayon. Kaya nga mga kapatid, kailangan tayo ngayon ng atin pong mundo, ng sanlibutan. Amen. Makikita natin yan mamaya kung bakit ano to. So, marami ngayon, mga kabataan, pakalat-kalat sa kalye. Diba? I mean, ang dami kasing pinaghandaan eh. At hindi nakita yung totoong dapat na mahalaga. Magkaiba po kasi ay, importante ito kaya ipe-prepare ko ito. Kaysa yung valuable. Amen? So, hindi masama ang mga dito sa panahon ni Noah. Normal lang sa kanila yun eh. Ang naging problema po ay wala silang pakialam sa babala ng Diyos. Glory to God. Buti ng Diyos sa buhay po natin dito. 17 po tayo. Napakabuti ng Diyos. Ang lahat ng ito ay biyaya ng Panginoon. Ang ministry na ito, woman of God, biyaya ng Panginoon. Bakit? It serves as the instruction, reminder, na hindi lang tayo basta nanay. Hindi lang tayo basta asawa. Amen? Hindi lang tayo basta nandyan lang pag kailangan nila. Napakalaki po ng biyaya sa atin ng Panginoon ngayong gabing ito. Habang si Noah po doon, makikita natin, gumagawa ng ark at nangangaral ng katwiran, anong ginawa ng tao sa paligid niya? Di ba pinagtatawanan lamang siya ng mga tao? Minsan, sa mga believer, alam mo yung gustong-gusto mong humayo, gustong-gusto mong ipahayag. Pero, mapupulaan ka pa rin talaga eh. At hindi malalayong tao ang pumupula sa'yo. Malalapit na tao sa'yo ang unang pupula sa'yo. Amen. Pero kung hindi handa ang puso mo, titigil ka. Bakit? Mahihiya ka sa iyong ginagawa. Pero si Noah, nakafocus lang siya. And that time, hindi pa nararanasan ang umulan. Ang layo, kumbaga parang wala man lang senyales na mangyayari ngayon. Pero nakafocus siya. Nakafocus siya sa kanyang ginagawa. Pinaghandaan niya. Araw-araw, prepared ang buhay niya. Amen. Inisip ng mga tao na di ba pinagtatawanan si Noah habang gumagawa ng ark? Inisip nila, walang mangyayaring baha. Pero, dumating ang araw na nagsara ang Diyos ng pintuan ng arko. At nang bumuhos ang ulan, huli na ang lahat. Ganito rin po ang mundo natin ngayon. Maybe some of us, busy sa trabaho. Kaya, katiting ang ibibigay natin sa Panginoon.
Yung iba, busy sa negosyo. Alam mo yun? Busy sa pag-aaral, busy sa social media, busy sa pagpapayaman. At konting-konti ang panahon para sa Diyos. Hindi ko po sinasabi na huwag nating gawin ang lahat ng yun. Pero dapat ngayon tamaan po tayo. Even me, tamaan po ako. Ako ba'y totoong nakahanda or nagpo-flow na lang ako sa akin pong kabisihan. Even sa aking ginagawa sa akin pong church sa ministry. Baka busy lang ako doon. Pero yung puso ko hindi naman prepared. Diba? Hindi kasalanan ng maging busy. Ang kasalanan ay ano? Ang kasalanan ay kapag ang pagiging busy ang dahilan kung bakit nalilimutan natin ang Diyos. Maraming tao ang prepared ang kanilang pagtanda. Kailangan pag-uwi ko ganito ako, kailangan bago man lang ako mag-age ng 60, okay na ang akin pong lahat ng pananalapi. Uupo na lang ako, magpapahinga na lang ako, di ba? Yung iba, prepared sa business, prepared sa future, pero hindi prepared sa pagbabalik ni Kristo. Naniniwala, ito form po ano, bilang isang ina, naunawaan ko po. Sabi di ba sa salita ng Diyos, everything you do it to glorify the name of the Lord. Totoo po yun. Amen. At bilang isang ina, nito po na ako po ay na-stay sa bahay. 4 years na po ako walang trabaho. Lahat gawa ko. First time, lahat gawa ko po talaga. At nung ako po'y pumasok sa, nag-full-time ako sa church, maglingkod sa Panginoon. Alam niyo po, dito ko po naunawaan. Ang sabi, naniniwala po ba kayo? Na ang lahat ng ginagawa mo sa loob ng tahanan mo, lahat ng pagsisilbi mo, pag-aasikaso mo sa iyong mga anak, pag-aasikaso mo sa iyong asawa, ano po, paglilinis ng bahay, lahat ng pag-aayos sa tahanan para lang magmukhang tahanan, hindi lang basta bahay, maging tahanan talaga, ano po. Ay naniniwala po ba kayo na yun po ay ministry? Amen? Naniniwala po ba kayo na yun ay ministry? Amen? Alam niyo po, nung mas lumalim po ako sa Panginoon, yun po yung paniniwala ko dati. Yun po yung paniniwala ko dati. Yung mapaglingkuran ko yung mga anak ko, yung mapagsilbihan ko po ang asawa ko, ay ministry para sa akin. Dahil sabi sa salita ng Diyos, ang pamilya ang ating first ministry. Pero habang nagsasaliksik po ako at nakikipag-communicate sa Panginoon, obligation lang po pala yung ginagawa. Obligation lang. Kasi lahat po tayo, pare-pareho na ginagampanan yung lahat ng yan. Pero masasabi mo siyang ministry kapag ang buhay ng anak mo at asawa mo ay na-minister mo. Nung una, akala ko ministry, pero yung buhay ng asawa ko, wala sa Panginoon. Labas-masok sa kulungan. Dami mga ginawa. Mga sobrang kasalanan na valid para hiwalayan. Pero, nananalangin ako, hindi ako sumuko sa Panginoon. Kasi for me, ministry yun. Mga anak ko, tinuturuan kong gumalang, rumespeto, mag-aral na mabuti. Pinagsisilbihan ko sila. I believe ministry siya. Pero mas lalo kong naunawaan nang ihanda ko yung puso. Baliwala ang lahat ng iyon. Di mo siya matatawag na ministry kung sila mismo hindi mo minister ng salita ng Diyos. Lahat tayo pare-pareho na gumagampan. Pero hindi lahat kayang mag-minister ng asawa at mga anak niya para ilapit sa paanan ng Panginoon. That is a true prepared life. Huwag nating kalimutan mga kapatid. If our family is our first ministry, humugot ka sa salitang ministry.
mag-minister ka pautay-utay sa Panginoon. Kasi kahit tumanda ka na, kung hindi mo nagawa yon, salin-salin lahi lamang ang magiging kagawian ng mga anak mo. Ganon din ang gagawin nila. Mag-aasikaso lang sa pamilya, mamahalin lang ang pamilya, tuturuan lang ng mabubuting bagay. Pero kung salita ng Diyos ang inihahanda mo sa kanila, hindi ka kailanman magiging kampante. Hindi ka kailanman magiging balisa. Alam mo yun? Kasi, yun yung paghahanda na ginawa eh. Kaya, alam mo, nagpaunti-unti ako. Una sa pananalangin ng mga anak ko. At narito, naririnig ng mga anak ko. Tigigisa yan ng Bible. Every day, bago sila humawak ng cellphone. Kailangan nilang magbasa kahit ilang verses. Dire-diretso yun from Genesis matapos nila hanggang Revelation. Imagine sa grade 2. Grade 2, hindi niya makalimutan ang Bible. Ayan, lagi. At grade 8, at yung isa naman is graduating ng college. Nangyari lang yan po, nito lang, 4 years, kung paano ko totoong prepared ang buhay ko. Kasi akala ko dati okay na yung ginagawa ko sa pamilya ko. Asikasuhin sila, mahalin sila, paglingkuran sila. Sabi ko kanina, preparation is not enough kung aalisin mo ang Word of God sa buhay nila. Bakit? Kaluluwa po ang ating pinag-uusapan dito. Kaluluwa. Amen? Pangatlo po, bakit a life prepared o isang buhay na handa? Ang nais ng Panginoon na maunawaan natin sa gabing ito. Bakit? Dahil ang buhay na handa ay may personal na relasyon kay Kristo. Sabi sa Mateo 24 verse 40 to 41, may dalawang lalaki sa bukid. Diba? Ang isa ay kinuha at ang isa ay maiiwan. Ang isa ay kukunin at ang isa ay maiiwan. May dalawang babae na magkasamang nagtatrabaho. Ang isa ay kukunin, ang isa ay maiiwan. Magkatabi sila. Pareho ang trabaho, pareho ang kapaligiran. Pero anong nangyari? Bakit yung isa kinuha, bakit yung isa naiwan? Anong gusto kong i-point out dito na ang buhay na handa ay may personal na relasyon kay Kristo? Gusto ko pong i-point out dito kung bakit nangyari yon. Dahil magkaiba po ang kanilang spiritual condition. Magkaiba ang spiritual condition nila. Ipinapakita nito na ang kaligtasan ay personal. Hindi ito parang hahawa ka lang sa binyag na busy ako, magpo-proxy na lang yung kapatid ko sa pagiging ninang. No. Ipinapakita dito na sa kaligtasan, walang proxy. Personal po yan. Hindi ka maliligtas dahil Kristiyano ang pamilya mo. Hindi ka maliligtas dahil pastor ang tatay mo. Hindi ka maliligtas dahil may ministry ka sa church. Amen? Hindi ka maliligtas dahil ang asawa mo ay lingkod ng Diyos. Amen? Hindi ka maliligtas dahil ang galing mong maghayag ng salita ng Diyos. Hindi ka maliligtas dahil matagal ka nang nagsisimba. Matagal ka ng Kristiyano. Ang tanong ay may personal ka bang relasyon kay Jesus? Kaya nga alive, prepared eh. Ngayong gabing ito, prepared dapat ang buhay natin. Kung kahapon, hindi past tense na prepared ka lang, ngayong gabing ito, nais ng Panginoon, matanggap mo, alive, prepared. Amen? May personal ka bang relasyon kay Jesus? Maraming tao ang religious pero hindi regenerated. Maraming alam tungkol kay Jesus pero hindi naman obedient. Diba? Ang tunay na paghahanda ay hindi tungkol sa religion. Ito po ay tungkol sa relasyon. Pang-apat po, bakit kailangang alive prepared? Dahil ang buhay na handa ay laging nagbabantay. Sabi po sa Mateo 24 verse 42 to 44,
3 beses niyang binigyang diin ang pagiging handa. Sabihin, watch, stay awake, and be ready. Hindi lang simpleng sinabi niyang maging handa kayo. Iba't ibang translation mababasa mo, watch, stay awake, be ready. When we hear these 3 words, although ang ibig sabihin ay maging handa, pero ibang atake pag narinig mo yung watch. Sister Robilyn, watch. Nanay Selena, stay awake. Sister Ann, be ready. Diba? Pero hindi tayo tinatakot ng Panginoon dito. Ito ay pamumuhay sa katapatan. Ginamit ni Jesus ang halimbawa ng magnanakaw. Bakit? Bakit? Kasi kung alam lamang ng may-ari ng bahay kung anong oras darating ang magnanakaw, siguradong magbabantay siya. Baka nga tumawag pa yan ng mga pulis. Diba? Para magbantay. Hindi ibig sabihin na si Jesus ay magnanakaw. Ang punto po dito ay darating siya ng hindi inaasahan. Kaya ang kahandaan ay hindi minsanan. Kaya prepared. A life prepared. Amen? Ito po ay lifestyle. Ang pagiging handa ay lifestyle dapat natin. Hindi lang tuwing Monday, Woman of God. Hindi lang tuwing Wednesday, prayer ministry, prayer warrior, mga ganyan. Ano. At hindi lang tuwing Sunday. Di ba? Hindi lang kapag may aatenan kang revival. Sabi ko, lifestyle, araw-araw. Ano ang itsura ng prepared life? Ang prepared life po, ito po yung mabilis magsisi kahit nagkasala. Ito po yung buhay, lifestyle niya, na meron siyang regular na pananalangin. Lifestyle niya na nagbabasa po siya ng salita ng Diyos. Lifestyle po niya na tapat siyang naglilingkod. May pagpapala man o wala. May grasya man or may iaabot man sa kanya o wala. Tapat siyang maglilingkod. Lifestyle niya kasi yun. Ito yung lifestyle na araw-araw na nagiging mapagmahal ka sa kapwa mo. Lalo na sa kinaiinisan mo. Ito yung lifestyle na namumuhay ka sa kabanalan. Alam mo yun? Kung dati, tuwang-tuwa, sayang-saya ang kalamnan mo sa paggawa ng kasalanan. Ngayon hindi. Namumuhay ka sa kabanalan. At ito yung lifestyle higit. Ano po? Hindi niya ikinahihiya ang mag-share ng Word of God. Lifestyle niya kasi. Prepared kasi yung buhay niya for God. Kaya hindi niya yan ikakahiya. Amen? Ang taong handa ay hindi naghihintay ng walang ginagawa. Naghihintay siya ng pagdating kaya wala na lang siyang gagawin. Ang tao pong handa, naglilingkod yan habang naghihintay. Amen? So, yun po yung akin pong gustong i-share sa gabing ito. Ano po? Na a life prepared, ito po yung buhay na lumagpas na yata ako kasi sa oras. Ang buhay na handa na nagtitiwala sa sovereignty ng Diyos. A life prepared ay ang buhay na handa na hindi nagiging kampante. Pangatlo, a life prepared ay ang buhay na handa na may personal na relasyon kay Jesus, kay Kristo. At pang-apat, a life prepared, ito yung buhay na handa na dapat ay laging nagbabantay. Amen. So dito po, sa gitna po ng lahat ng usapan tungkol sa mga end times, ilan na po ito, pang ilan na po natin mga napag-usapan na end times ito. Ano po? Yung last ay si Pastora Annie po last Monday. Huwag po natin kalimutan ang sentro ng passage na ito. Ang sentro po ay si Jesus. Siya ang dumating bilang mapagpakumbabang tagapagligtas po natin. Siya rin ang babalik bilang hari po ng lahat. Noong unang pagdating niya, isinusuot niya ang korona ng tinik. Sa kanyang ikalawang pagdating, mga kapatid ko, isusuot na niya ang korona ng kaluwalhatian. Hindi ka ba magiging excited dito? Hindi ka ba mag-aayos? Hindi ka ba magpe-prepare?
Diba? Isusuot niya ang korona ng kaluwalhatian. Ang ating kahandaan ay hindi nakabase sa sarili nating kabutihan, sa sarili nating galing. Amen. Nakabase ito sa gitna ng lahat ng ginawa ng ating pong Panginoong Hesus sa krus. Dahil namatay siya para sa ating kasalanan at muling nabuhay. Maaari tayong mamuhay ng may pag-asa habang hinihintay ang kanyang pagbabalik. Amen. So, nais ko pong i-share sa inyo mga kapatid. Mga practical lang po na mga gusto ko pong i-share. Mamuhay po tayo na parang maaaring bumalik si Jesus anumang oras. Huwag mong ipagpapaliban ang pagsisisi at pagsunod. Huwag na huwag po. Pangalawa, mas pagtuunan po natin ang character kaysa sa curiosity. Kailan kaya babalik si Jesus? Ganyan. Hanggang sa yung character mo na di mo na naintindi. Mas mahalaga po kasi kung paano ka namumuhay kaysa kung gaano karami ang alam mo tungkol sa end times. Pangatlo, gawing priority ang mga bagay na may eternal value. Ang pera, ang position, ang success, lahat yan ay lilipas. Pero ito po, ang pagsunod mo kay Kristo, mananatili po yan magpakailan. Sunod lang. Sulong lang mga kapatid, sulong lang tayo. Pang-apat, maging tapat po tayo sa maliit na bagay. Ang taong handa ay tapat kahit walang nakakakita. Pang-lima, i-share mo naman si Jesus. Ibahagi mo naman ang ebanghelyo. Kung naniniwala po tayo na babalik si Jesus, dapat din nating tulungan ng iba na sila man ay maging handa rin. Diba? Punuin natin ng kaluluwa ang langit. Diba? Kung paano tayo prepared, targetin mo lahat ng nakikita mo. Nawa maging handa rin sila. Kaya, huwag po tayong mahihiya to share the good news. Ibahagi po natin. Ibahagi po natin. Amen. Bilang conclusion ko, walang nakaalam ng araw. Walang nakaalam po ng oras, sabi po sa atin po mga pinag-aralan. Pero, alam nating lahat ang utos po ng Panginoon. Mateo 24 verse 44. Kaya't lagi kayong maging handa, sapagkat darating ang anak ng tao sa oras na hindi ninyo inaasahan. And that is enough. Yung utos ng Panginoon niyon, enough po yun sa atin ngayong gabing ito. Amen. Ang isang prepared life ay hindi buhay na puno ng takot, kundi buhay na puno ng pananampalataya. Hindi ito buhay na abala ka sa lahat ng bagay. Even yung petsa, tiningnan mo na ng tiningnan. Ito po ay buhay na abala. Abalahin mo yung sarili mo sa pagsunod kay Kristo. Abalahin mo yung sarili mo. Sunod ka lang kay Kristo. Darating ang araw na muling babalik ang Panginoon. Dahil ang kanyang salita. Hindi yan magmimintis. Totoo ang kanyang sinasabi. Sabi sa Bilang 23 verse 19, ang Panginoon hindi siya sinungaling. Ano man ang kanyang sabihin ay kanyang gagawin. Ano man ang kanyang pangako ay kanyang tutuparin. Amen. Kaya, hindi aksidente na basa na ito po ay atin pong napagnilayan. Amen. Kasi po ito ay totoo. Diba? Kapag dumating ang araw na iyon, huwag nating itanong, huwag na nating naisin na ang itanong sa atin ng Panginoon. Alam mo ba kung kailan ako babalik? Diba? Sa halip, ang mahalagang tanong ay, naging tapat ba ako habang hinihintay ko ang Panginoon? And vice versa, sabihin sa iyo ng Panginoon, naging tapat ka ba habang hinihintay mo ako, anak? So mga kapatid, mga ka-woman of God, ang pinakamahalagang paraan para paghandaan ang pagbabalik ni Kristo ay hindi ang tumingin sa kalendaryo, kundi ang mamuhay ng banal, ng tapat,
at nakasentro po palagi araw-araw sa atin pong Panginoong Jesus. Sabi nga sa Mateo 24 verse 44, kaninang binasa ko, therefore, you also must be ready, for the Son of Man is coming at an hour you do not expect. Amen. So glory to God po, purihin po ang bawat isa, tayo po ay manalangin. Hallelujah. Hallelujah, Lord God. Aming mapagmahal at makapangyarihang Ama sa langit, maraming salamat sa iyong mga salita na nagpapaalala po sa amin na ang pagbabalik ng aming pong Panginoong Hesukristo ay tiyak, kahit ang araw at oras po ay hindi namin nalalaman. Lord, patawarin mo kami sa mga panahong naging kampante kami sa aming pananampalataya. Patawarin mo po kami sa mga pagkakataong mas inuna po namin ang mga bagay ng mundo kaysa po sa iyo, Panginoon. Patawarin mo kami, Panginoon, kung naging abala kami sa aming mga sariling plano, ngunit napapabayaan na po pala namin na ihanda po ang aming puso para sa iyong pagdating. Saliksikin mo po, Ama, ang aming pong mga puso. Kung may kasalanan kaming kinikimkim sa mga oras na ito, ilantad mo po ito, Panginoon. Kung may pagmamataas man, alisin mo po ito. Kung may panlalamig man sa pag-ibig namin sa iyo at sa aming kapwa, buhayin mo itong muli sa pamamagitan po ng iyong banal na Espiritu. Panginoon, turuan mo kaming mamuhay na handa sa araw-araw. Naway matagpuan po kaming tapat sa pananalangin po namin. May desire po ang puso namin na maunawaan ang iyong mga salita. Maging tapat po kami, Panginoon, sa amin pong pamumuhay. Maging mapagmahal po kami sa amin pong kapwa. At maging masunurin po kami sa iyong kalooban, Ama. Bigyan mo po kami ng lakas na maging ilaw at asin, Panginoon, sa mundong ito. Gamitin mo kami upang maipahayag ang iyong salita sa mga hindi pa po nakakakilala sa iyo. Sapagkat nais naming marami pang maging handa sa iyong maluwalhating pagbabalik. Inaasam namin, Panginoon, ang araw na ikaw ay aming makakaharap. Hanggang sa araw na iyon, Lord, tulungan mo kaming mamuhay ng may pananampalataya, katapatan, at pag-asa. Ang lahat ng papuri, pagpaparangal at kaluwalhatian ay tanging sa iyo lamang. In Jesus' name, amen and amen. Amen po, and God bless everyone, mga woman of God. Thank you.